Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sinapunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kami sumasampalatayang siya ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin niyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak na lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon na sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang lahat po ay magsitayo. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao na Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea,
sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakilanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Noong pong unang linggo ng Disyembre, tumawag ang aking tatay na tuwang-tuwa. Sabi niya, Tutoy, umanak na ang inahin nating baboy, 8. Tuwan-tuwa ang aking ama, ako naman ay tuwang-tuwa din. Pagkatapos ng isang linggo, tumawag ako sa kanya, kumusta ho ang mga biik? Sabi ng tatay, Tutoy, naging siyam. Okay, ano ho? Noong unay 8, naging siyam. Anong nangyari? Sabi ng tatay, nanganak yung isa pang inahin, 7, namatay ang 6, kaya naging siyam. Tuwan-tuwa pa rin ang tatay dahil may siyam-siyang biik. Makalipas ang 2 linggo, tinawagan ko ulit ang tatay, kumusta ho ang mga biik? Tawang-tawa ang aking ama at ang sabi niya, yung 9 na biik, patay na, naubos na. Okay, bakit ho? Habang siya'y tawang-tawa, ay hindi daw nagbibigay ng gatas yung inahing baboy. Nagsimula sa 8, naging siyam, hanggang sa naubos lahat, iisa ang damdamin ng aking ama, siya ay masaya. Sapagkat ang balita ay nakadepende kung paano mo ito tatanggapin. Kapag may dumating sa iyong balita, nasa sa iyo kung yung ba ay magpapalakas ng loob mo o sisira sa iyo. Ikaw ang magdidesisyon. Sa pagdating ng magandang balita sa Mahal na Birhen, ang ating Panginoon na mamumuhay sa kanyang sinapupunan ay maaaring maging masama o mabuting balita depende sa pagtanggap ng Mahal na Birhen. Pwedeng masama sapagkat yun na magiging sanhi para siya ay batuhin sa plaza hanggang sa mamatay, at pwede rin maging kasiyasiya sapagkat isisilang mula sa kanya ang manunubos. Kung anong balita ang dumating sa iyo, ikaw ang bahala kung ito ay sisira sa iyo o magpapatibay sa iyo. Araw-araw may tatanggap kaming balita. Pwedeng mabuti, pwedeng masama. Pero mabuti man o masama, ikaw ang magdidesisyon kung ito ay sisira sa iyo o magpapatibay sa iyo.
Lahat naman na dumarating sa buhay ng tao ay inilaan upang magpatibay sa atin. Kaya kung ano man ang dumating sa iyo, maging panatag ang iyong kalooban, sapagkat ang Diyos ay nariyan upang ikaw ay gabayan at palakasin ang iyong kalooban. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin ng bayan. Bilang mga anak ng Diyos na tumatalima sa Kanya, manalangin tayo upang katulad ni Maria, patuloy tayo makasunod ng may pag-ibig sa kalooban ng Ama. Ang tugon, Ama, panatilihin mo kami sa pagtalima at pag-ibig sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa pagtalima at pag-ibig sa iyo. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, naway patuloy silang tumalima katulad ni Maria sa panawagan ng kanilang bukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa pagtalima at pag-ibig sa iyo. Para sa mga lider ng ating lipunan, naway pagmamahal at pagtalima sa Diyos ang maging bukal ng kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa pagtalima at pag-ibig sa iyo. Para sa mga nasa laylayan ng lipunan at may sakit, pisikal at mental, naway makasumpong ng kagalingan at kagalakan kay Jesus, ang pag-ibig na nagkatawang tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa pagtalima at pag-ibig sa iyo. Para sa ating parokya, naway ang pagmamahal at pagtalima ni Maria sa salita ng Diyos ang maging huwaran ng ating paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa pagtalima at pag-ibig sa iyo. Para sa mga nagdurusa at dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, naway sa tulong ng panalangin ni Maria ay mapawi ng pag-ibig ang kanilang takot at kalungkutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa pagtalima at pag-ibig sa iyo. Para sa mga yumao, naway makamtan nila ang walang hanggang kapahingahan na bumubukal sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa pagtalima at pag-ibig sa iyo. Ama, tulungan mong matularan namin ang pag-ibig at pagtalima ni Maria, naway patuloy mo kaming puspusin ng iyong pag-ibig upang maging buhay si Kristo sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mangunguna sa ating pag-aalay, ito po'y pangungunahan ni Ginoong Sunny Marquez at pamilya. Gayun din po ang lahat ng mag-aalay, maaari na po kayong humanay sa gitna. Yung po may mga hawak na love offering, maaari na rin po kayong humanay sa gitna.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sinapunan ng Mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang Mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw lumilingap sa lahat kailanman. Nilinga po ang Mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anakong manunubos namin. Kaya kaisa na mga kaligsawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Melrey naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Fernando ng aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ng Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama na pagmahal sa aming pag-asalo sa banal na hain, lagi nawa namin madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.